Salubungin ng umaga ng may ngiti at kay sigla. Harapin mo ang araw ng masaya at kumakanta. Punuin mo ng kulay ang bawat sandali. Ang araw ay makikiliti. Andito na si Kuya. Good morning, Kuya, yeah. Good morning, Kuya, yeah. Good morning, Kuya. O kay sarap ng umaga. Good morning. Good na good talaga. Oh, 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 oh. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning po. It's Monday morning once again. Start your day right at huwag po tayo makakalimot una sa lahat na manalangin at magtagubilin. Tayo po ay humingi ng gabay para tayo ay patnubayan sa buong maghapon ng atin pong mga paggawa. Minsan pa po, bumabati kami sa inyo mula po sa Pilipinas ng isang good morning. At tayo po ay magpapatuloy na sa isang panibagong umaga. Live po tayo August 3, araw ng Lunes. Siyempre, sa kabuuan po ng ating programa ngayon ay ang iba't ibang mga bagay na nakapaloob sa patuloy nating mga serbisyo publiko at iba't ibang mga kaalamang mahalaga na tayo po naman ay mayroon sa ating mga buhay sa pagharap natin sa araw-araw ng ating mga paggawa. Of course, nariyan pa rin po ang atin namang mga kasambahay, ang atin po namang mga kasama dito po sa programang Good Morning Kuya. Ever since ilang taon na ba sila? No? Ilang taon na ba? Good morning, Leslie. Good morning, Good Kuya! morning, Joshua, Tini, Ira, Celine, and Ian. Yan. Good morning sa inyong lahat dyan. Kumusta? Unahin na natin si Leslie. Leslie, welcome sa ating Good Morning Kuya family. Yes, good morning, Kuya! Maraming salamat sa pagtanggap niyo po sa akin dito po sa Good Morning, Kuya family. It's been a while. At ngayon po tayo po ay nagbabalik para po magbigay ng makabuluhang update para po sa atin pong mga kababayan na hahangad po na makapag-avail po ng mga libreng serbisyo natin sa ating pong mga MCGI Charity Centers. At yan po ang ating pong iikutin sa araw-araw, Kuya. At ngayon nga po, nandito po tayo sa MCGI Charity Center dito po sa Malolos, kung saan nagsimula pong ating registration kanina pong 5 a.m. hanggang mamaya pong 9 a.m. Kaya po dun po sa ating mga kasangbahay na nagnanais po na makapag-avail ng libreng serbisyo at malapit po kayo dito po sa ating area, magtungo lamang po kayo dito sa 9026 MacArthur Highway, Barangay San Pablo, Malolos, Bulacan. Kuya! Maraming salamat, Leslie. Ayan, at ito po ang ating pinakahuling MCGI Charity Center na binuksan. At nagpapatuloy pa rin po naman in the future kung loloobin ng Panginoon sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa, ay patuloy naman po natin na ini-establish ang iba't ibang mga paglilingkod sa ating mga kapwa-tao. And hindi po ito exclusive sa mga members ng Church of God International, kung hindi, ito po ay bukas para sa lahat ng ating mga kapwa-tao. At dito po sa ating programa naman na Good Morning Kuya, ay atin po namang binibigyan ng daan ngayon. Higit sa lahat, yung iba't ibang mga serbisyo po sa ating mga kapwa-tao ng walang bayad. At ngayon ay nagbukas na araw ng Monday at kanina pong 5 o'clock in the morning nag-start ang ating registration dito po sa ating namang MCGI Charity Center Malolos. Kasabayan din po ito, ano nga ba tayong Monday? Kasabay natin ang Valenzuela MCGI Charity Center. Nakabukas din po yan. 5 to 9 din po ang ating registration. So simultaneously, ito po naman ay pinaglilingkod natin. At everyday, bukas din po ang ating MCGI Diagnostic Center, ang ating pong MCGI Charity Center sa Apalit, Pampanga. Ito po ay nagbibigay pa rin ng libreng mga serbisyo sa ating mga kababayan. Of course, ngayon po ay kasama natin ang ating mga taong bahay palagi. Ang atin pong mga anak dito sa atin pong programang Good Morning Kuya na mula pa noon ay sinasamahan na rin tayo. May mga pagbabago na rin sa kanilang mga buhay. Merong isang malapit na maging abogado, merong isang malapit na maging tatay, at merong nagbabalak-balak dyan. Si Joshua, si Tini, si Ira, si Celine, at si
Ian. Si Ian, wala pa akong balita. Good morning sa inyo. Kumusta kayo dyan sa ating studio? Morning, Kuya! 4 years na po, Kuya. 4 years old na kami. 4 years old na kami. Baby pa, bata pa. Apat na taon pa lang ba kayo? Opo, Kuya. 4 years. Parang matagal na. Kuya, nag-react Parang po si ang tagal na, Joshua no? Nung sa Parang tatay matagal na. po. Mukha lang tatay yata. Wala, ako nakikibali-balita na lang eh. Hindi kami nakita kasi ni Joshua nung nakaraan. But just the same, I wish you all the best at magpakabait ka. Baka good boy. Ikaw, Ian, baka may gusto ko sabihin. Ako naman, Kuya, wala naman po akong behave lang din naman po ako at payapa naman po ang aking buhay, Kuya. Ito ang pinakamabait eh. Hindi pala salita eh. Pero ngayon magsasalita na yan ng marami. Oo, syempre. Nandiyan kasama natin si Kuya Daniel. Si Ira, baka may gusto sabihin. Giniginaw po ako. Kasi kuya, lahat po kami dito nanginginig, kinakabahan po kami. Pero namimiss ka po namin, Kuya. Salamat po sa Diyos. God willing ay makasama din ako dyan sa inyo in the coming Yay. days, if God permits, para dyan sa ating programa dyan sa studio. But just the same, samahan niyo po kami dahil ngayong araw po na ito ay magpapasimula din po naman ang ating serbisyong MCGI dito po sa Good Morning Kuya. Kaya ang ating po mga MCGI Charity Centers ay nandiyan actively at ngayong araw po na ito ay pasimula naman ang ating pong pagsisilbi dito sa ating MCGI Charity Center sa Bulacan. Ito po ay nandito sa MacArthur Highway, Barangay San Pablo, Malolos City, Bulacan. And every Monday, ito po ay magsisilbi sa inyo 5 o'clock in the morning to 9 o'clock in the morning ang atin pong registration. Ito po ay kinapapalooban ng mga libreng mga serbisyong medikal, andyan na ating medical consultation, dental consultation, pati na po yung mga dental services po natin, kagaya ng bunot ng ngipin. At nariyan pa rin po yung ating optical consultation, kasama na po yung ating mga libreng reading glasses at mga salamin po na maaari nyo mapakinabangan. Andyan po ang ating physical therapy section. Ganun din ang ating mga libreng gamot na ibinibigay. At samahan na natin ang ating pong mga legal consultation sa atin po namang mga lawyers dito po sa ating MCGI Law Center. At iyan po ay magsisilbi din sa inyo. Sama ninyo na po yung libreng gupit para sa mga kalalakihan. Yung mga ibig na magsadya, punta lang po kayo dito. At habang kayo po ay naghihintay, meron naman tayong kaunting pangtawid ng gutom para sa inyo. Huwag po kayo mag-alala. Habang kayo po ay naghihintay na maserbisyuhan, meron po naman tayong kaunting panglaman sa tiyan. Kaya punta lang po kayo dito sa atin pong MCGI Charity Center Malolos. Ano man po ang inyong wika, lahi, kulay, political affiliation, ano man po ang inyong religion, ito po ay bukas para sa mga libreng serbisyo. Wala naman tayong hinihintay na kapalit. Ang atin po ay ating sama-samang magawa yung pong katuwiran at yung pananampalatayang ating tinataglay at ang sinasabi nga po ng banal na kasulatan doon sa 3 at 27 ng Kawikaan, huwag mong ikakait ang mabuti sa kinauukulan pagka ito'y nasa kapangyarihan ng iyong kamay na gawin. Kaya po, ito ang ating sinisikap. Kami po sa MCGI ay tulong-tulong naman upang atin pong maiparating ang kabutihan ng Panginoon sa ating mga kapwa-tao. Sa ating special case today, isang kababayan po natin ang may sakit na meron pong nakapangabukol sa kanyang dibdib. Ang ating po makakausap mamaya at ating aalalayan doon sa kanya pong kalagayan para makapagpatuloy ng kanyang pagpapagamot. Mula sa puso, para sa kapwa. Ito po ang serbisyong MCGI. At puntahan na natin, saglit, puntahan muna natin yung, ito po yung bagong segment natin dito sa GMK, yung ating serbisyong MCGI. So, mamaya pong 7:30, mag-uumpisa yung atin din namang formal na pagsiservisyo dito po sa ating serbisyong MCGI. Pero ang ating mga MCGI Charity Centers nag-umpisa na po ng pagsiservisyo kanina pang 5 o'clock in the morning. At ang registration po natin, ang cut-off will be at 9 o'clock. So, dire-diretso lang po yan. Narito naman si Celine at puntahan natin dyan sa ating studio. Celine?
Ay, Kuya, good morning. Isa pa po sa abangan po ng ating mga kasangbahay at mga kababayan ang ipapaliwanag po ng atin pong bisitang doktor kung bakit hindi dapat baliwalain ang diarrhea. Dahil alam nyo ba na pwedeng maiuwi ito sa dehydration, organ failure, at kung mapapabayaan ay posible itong ikamatay. Kaya mamaya aalamin natin kung paano makakaiwas sa diarrhea at ang mga dapat gawin sakaling tayo ay magkaroon nito. And also alamin natin kung bakit mahalaga ang prevention. Kasi madalas ang mga malalang sakit ay nagsisimula yan na walang sintomas. Kaya mamaya may intindihan natin kung bakit mahalaga ang maging maagap bago lumala ang isang sakit. At kapag may nakita kayong pilay na hirap maglakad at tumatawid sa kalsada, ano ba ang una nyong naiisip na gawin? Mamaya, abangan natin sa ating segment na Sana All kung ano naman kaya ang gagawin ng ating mga kababayan kung sila naman ang makakita ng isang taong nangangailangan. Yun, abangan natin yan mga kasangbahay. At ito, isa pa sa abangan natin mamaya ay ang ating segment na Wonders of Creation. Sa segment na ito, maiintindihan natin na ang kalikasan ay punong-puno ng mga bagay na talagang nakakamangha. Kaya mamaya alamin natin ang mga kwento, aral at ang wonders of God's creation. Kaabang-abang mga kasambahay. Pero this time, ipapaliwanag din po sa atin mamaya ni Attorney Joey Domingo kung pwede nga bang makulong ang taong may utang. Sinong may mga utang dyan? Ako, na. Pwede ba? Makukulong kaya? Alamin natin. At mamaya din, mga kasambahay, makakausap din natin ang DSWD. Aalamin din po natin yung meron pa bang guarantee letter? Kasi parang nako-confuse na yata yung iba. Parang may nadinig sila, wala ng guarantee letter. Pero meron pa ba? Alamin po natin sa DSWD. Kung wala naman, ano yung pwedeng takbuhan ng ating mga kababayan na nangangailangan pa rin po ng tulong medikal na dati ay mayroong inaasahang guarantee letter. Kung meron namang guarantee letter, paano ba itong mai-avail? Alamin po natin yan mamaya sa ating Get It Straight with Daniel Razon. Samantala, tayo po naman ay medyo inuulan-ulan. Alamin natin kung ano ba ang lagay ng panahon. Mukhang long time na no see at long time no hear din ako dito Kay Tata Ray Pelayo. Tata Ray! Morning po, Kuya Daniel. Tatang-tata ka na talaga dahil puting-puti na buhok mo ngayon Oo. Opo, Kuya. Kumusta na ba yung iyong weather center? Na-miss ko na yung weather center natin. Parang meron ka ng ibang nandyan sa likod mo ngayon. Opo, Sige Kuya. nga, ano ba ang balita sa ating weather today? Yes, Kuya Daniel, sa ating mga kasambahay, ngayon po meron tayong bagyo na nandito po sa ating Philippine Area of Responsibility. Kanina pong 4:00 ng madaling araw, ito po ay namataan ng Pag-asa. Dito po sa may area po ng karagatan na may silangan po ng Kasiguran, Aurora. At sa ngayon po, taglinton, lakas ng hangin na 140 kilometers per hour at pagbugso na abot na po sa mahigit 150 kilometers per hour. Ito po ay nakikita natin na yung kanya pong pinaka-track ay pakurbada, papunta po dito sa may area po sa karagatan, sa silangan ng Pilipinas. Kung makikita din po natin na apektado po nitong bagyo yung malaking bahagi ng Luzon. Ang signal number 1 ay nakataas po ngayon sa may ilang bahagi po ng ating bansa. Pakita po natin yung signal number 1. Sa particular, dyan sa may area po, eastern portion ng Cagayan, Isabela, Quirino, yung eastern at southern portion ng Aurora, yung eastern portion ng Kalinga, yung eastern portion ng Mountain Province. Kasama na po yung eastern portion ng Ifugao, yung northern portion ng Aurora, Polillo Islands, dyan po sa may Quezon, at yung northern portion ng Camarines Norte. Sa mga lugar po na yan, ay makakaranas po ng mga pag-ulan at pagbugso ng hangin. Kaya po nang binanggit natin, ito pong track, nito pong si Tropical Depression Luis, kanya pong local name, makikita po natin, ay pakurbada. Ito po ay dahil doon sa isang malakas na bagyo na nasa labas naman po nitong ating Philippine Area of Responsibility. Ang kanya pong pangalan ay may international name na Dolphin. So sa mga susunod na araw, kung papakita po natin yung simulation nitong bagyong ito, ay makikita natin na
ito pong bagyong si Dolphin ay tatahakin po itong direksyon papunta po dito sa may area po ng Japan. Yung area yan. Makikita po natin sa mga susunod na araw ay mas lalapit po sa may southern part ng Japan. Kaya po hahatakin nitong bagyong si Dolphin, ito pong bagyong si Luis at ito po ay posibleng malusaw. At sa mga susunod na araw ay palalakasin naman po yung southwest monsoon o habagat na siya naman po makakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. So today po kuya, mararanasan ng malaking bahagi ng Luzon, lalo na doon sa mga lugar na binanggit nating may wind signal, yung malakas na ulan dahil po sa epekto nito pong bagyong si Luis. Nandito nga po sa silangang bahagi po ng Central Luzon. Kuya. Maraming salamat, Ray Pelayo. Namimiss ko yung tumatalon-talon dati. O, parang, 'di ba? Nawala na yung mga magic dati. Naalala mo pa ba yung mga pinaggagawa mo dati, ano? Yes, kuya po. Samantala, para po naman sa ibang talakayan at good news ngayong umaga, puntahan po natin ang ating mga kasama sa studio. Yes, good news naman tayo mga kababayan. Kung kayo po ay kabilang sa Group 3 beneficiaries, posible niyong matanggap ang inyong uplift assistance ngayong linggo. Ang Group 3 ay binubuo ng mga low-income o low-wage earners na SSS members na pasok sa mga requirements ng programa. Para ma-check kung kasama kayo sa mga beneficiaries, mag-login lang po kayo sa inyong mga SSS account at kapag gusto ninyo naman na malaman kung pumasok na ang ayuda, silipin lang ang inyong nakaregister na disbursement account. Kung wala namang GCash o Land Bank account ang head of household, pwede namang gamitin ang active account ng kahit sino sa inyong family member. Basta 18 years old na pataas para sa mga susunod na pag-receive nito. At ito pa, Celine, magandang balita rin sa mga PhilHealth members na nangangailangan po ng gamot. Mas pinalalawak na kasi ang benefits sa ilalim ng PhilHealth Gamot Program. Kung dati 21 essential medicines lang, ngayon ay nasa 75 essential medicines ang maaaring makuha sa mga accredited gamot facilities. Ang mga qualified members ay may hanggang worth 20,000 pesos credits para mag-avail ng gamot every year po yan. Kabilang sa programa ang mga gamot para sa alta presyon, diabetes, hika, mataas na kolesterol, ubo, lagnat at iba pang karaniwang sakit. At kung gusto nyo pong makita ang kumpletong listahan ng mga accredited gamot facilities, scan lang ang QR code na makikita po sa inyong mga screens. Yon, scan nyo na po mga kasambahay. Ito pa po, isa pang good news para sa ating mga kababayan na middle class workers at may mga small businesses. Alam nyo ba na may proposed tax relief package na ipinananawagan sa Congress? Ito ay naglalayon na palawakin ang income tax exemption, reduced tax rate at tax amnesty covering unpaid income taxes, estate taxes, donors taxes, and value-added taxes or VAT. Kung kayo ay kumikita ng 250,000 to 350,000 pesos, ay malaki ang posibilidad na kayo ay makasama sa mga workers na maaaring malibre sa buwis. No, ito, sa mga kasangbahay natin na magpapanotaryo, alam niyo po ba na pwede na kayong magpanotarize po, i-notarize ng mga dokumento online ngayon dahil naglabas ng e-notarization ang Supreme Court. Ibig sabihin, pwede nang ipanotaryo ang mga electronic documents tulad ng PDF files kahit nasaan kayo sa Pilipinas, basta sa isang electronic notary public. Maaari kayong pumunta sa kanilang mga opisina o through online. Pwede rin namang combination ng dalawa gamit ang isang secure na online system para ligtas ang inyong dokumento at masigurong tama ang pagkakakilanlan ng mga lumalagda. At mga kasangbahay, mahilig ba kayo magpunta sa museum
Kung oo, maaari nyo nang mabisita ang First Interactive Energy Museum sa loob ng DOE Energy Center sa BGC Taguig City. Makikita nyo rito ang exhibition ng diverse energy resources and technologies katulad ng geothermal, solar, wind, hydro, natural gas at energy storage ng bansa. Kaya para sa mga may anak at maging sa parents o guardians na mahilig sa science, daan na tayo sa Philippines' very own Interactive Energy Museum. At sa mga babiyahe ngayong araw at paalis pa lang ng bahay, check natin ngayon ano ba yung mga lugar sa Metro Manila na traffic na. Broski, kamusta dyan? Santay na daw doon. Santay po, camera po. Go tapo, go. Good morning sa ating mga motorista at sa mga kasangbahay natin na ngayon pala nagising at babiyahe. Nako, magandang balita po. Ngayong araw ng Lunes, August 3, 2026. Sa mga papasok pa lang sa kanilang mga trabaho, narito po ang sitwasyon ng ating mga kalsada sa EDSA at ilang lugar sa Metro Manila. Tingnan natin ang sitwasyon sa EDSA Caloocan. Sa mga babiyahe po papuntang norte mula sa EDSA Caloocan, light naman po ang ating traffic. Pero ang mga papuntang southbound, medyo asahan nyo na po na medyo heavy na po ang pagdaan ng mga sasakyan. Sa kuha naman ni Brother Ian James Alvarez sa EDSA Muñoz, tignan po natin ang northbound lane. Light naman ang ating traffic. Same din sa ating southbound lane na wala masyadong sasakyan. Sa kuha naman ni Jam Hernandez sa EDSA Cubao, ang northbound lane ay wala pang ganong sasakyan. Pero ang southbound lane medyo bumper to bumper na po ang traffic, kaya asahan na po natin na medyo pagbagal sa ating travel. Sa kuha naman ni Herbert Salomo sa Commonwealth Philcoa at University Station, Tubatasan, maayos naman po ang daloy ng traffic. Sa left side, pa EDSA, mas dumadami na ang mga sasakyan. At paalala po, ang ating pong coding ngayong araw ng Monday ay sa mga plaka na nagtatapos sa 1 and 2. Ang window hour naman po natin ay sisimula ng 10:01 a.m. to 4:59 p.m. Unlike po sa Makati, paalala lang po kung kayo bibabiyahe sa Makati, ay wala po tayong window hours. Ang ating pong coding ay nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. At sa mga babiyahe naman po ng Pasig, ay enforced din po ang ating number coding scheme. Silipin naman natin ang North Luzon Expressway sa mga babiyahe ng Norte. Sa NLEX, Balintawak Toll Plaza, tingnan po natin ang sitwasyon. Magaan naman ang daloy ng traffic. At sa Valenzuela Interchange, ang northbound po ay wala naman tayo nakikita masyadong traffic. Pero notice lang po sa mga bumabiyahe pa south, asahan nyo na po na baka medyo malate tayo sa ating mga appointments dahil heavy traffic na po dito sa ating lugar na ito. Tignan po natin ang Mindanao Toll Plaza. Light traffic naman po sa ating Mindanao Toll Plaza, papasok ng NLEX. Sa Libtong, May Kawayan southbound, medyo bumper to bumper na po ang traffic. Moderate to heavy na po ang traffic sa Libtong, May Kawayan. Pero ang northbound lane naman po ay light traffic ang aasahan natin. Sa Bukawi Toll Plaza, ito lagi naabangan natin, light naman po both lanes, northbound to southbound. Makakahinga tayo ng maluwag pagdating dito. Sa San Fernando Interchange, light naman po ang traffic, both lanes, north and southbound. At karagdagang kaalaman sa ating mga kasangbahay. Alam nyo ba na ang solid double yellow lane sa gitna ng kalsada ay nangangahulugang mahigpit na ipinagbabawal ang pag-overtake o pagtawid sa kabilang lane. Isa ito sa mga pangunahing road markings na tumutulong maiwasan ang head-on collision at mapanatiling ligtas ang lahat
ng motorista at mga gumagamit ng kalsada. At yan ang ating traffic update sa araw na ito. Paalala po na sumunod tayo sa batas trapiko para makaiwas sa abala at disgrasya. Laging paalala ni Kuya Daniel sa mga motorista, mata sa kalsada, kamay sa manibela. Maraming salamat, Broski Joshua, sa ating traffic update. Pero para naman po sa ating mga kasangbahay, ito, marami na po kasing sakit ang nauuso tuwing tag-ulan. Saktong-sakto po ngayon dahil nga ito, maraming bagyo ang nakapila papasok ng Philippine Area of Responsibility. At isa na po sa mga sakit na nararanasan tuwing ganito po ang panahon ay ang tinatawag natin na diarrhea. Pero, bakit nga ba tumataas ang diarrhea cases tuwing tag-ulan at paano ito maiiwasan? Pag-usapan natin yan kasama si Dr. Paulo Di Mapelis, isang adult gastroenterologist. Good morning, Doc. Hi, good morning, Celine. Good Pati morning. po kayo, Doc, sa ating po mga viewers. Hi, good morning, everyone. Good morning sa ating mga kasambahay. Good morning po. Doc, ito po, nakaka-curious lang. Kasi tuwing tag-ulan nga po, tumataas po yung cases ng diarrhea tuwing ganitong panahon. Bakit po ganun? So, ang diarrhea kasi, ang number one cause nito, maraming cause no? Pero ang number one cause ay food poisoning. At ang cause naman ng food poisoning ay maraming bakterya, pinamumugaran, contaminated ng maraming bakterya ang ating mga pagkain at tubig. Ngayon, ang mga bakterya kasi, dumadami sila due to two conditions. Number one ay that proper temperature, kaya nga 'di ba linuluto natin, freezer, ref. At pangalawa ay moisture. Mas maraming moisture, mas namumugad ang mga bakterya. Kunyari, wala sila sa ref, nasa labas, maraming moisture, mas dumadami ang bakterya. At dito bumapasok yung tag-ulan. No? Yung proper temperature kapag at height naman ng summer, ganun din. Pero ngayon naman at height ng tag-ulan, ganun din. Pero this time, because of the moisture. So mas maraming moisture, mas maraming bakterya, mas likely mag-food poisoning. Kasi ang naisip ko dati, Doc, ay baka mas mataas yung ganitong cases kapag summer. Kasi di ba, Doc, madali mapanis yung pagkain kasi sobrang init. Pero kapag tag-ulan pala, ganun din. At dahil naman sa moisture ito. Yes, that's right. Opo. Pero paano po naipapasa yung bacteria po na dulot po ng diarrhea? Kasi halimbawa po, kung merong isang tao sa bahay na merong diarrhea, malaki po ba yung case na yung ibang kasama sa bahay magkaroon din nito? Ngayon, kung pare-parehas sila ng kinakain at pare-parehas yung pagkain na maraming bacteria at pare-parehas silang kinain, hindi naman sila naipapasa, kundi sabay-sabay silang tinamaan or sabay-sabay silang nagkaroon. Minsan may nauuna lang magka-simptomas kaysa sa iba, no? Minsan naman, kunyari isa lang yung nakakain, siya lang yung nagkakaroon ng simptomas, yung iba naman ay safe. Kaya hindi po pala naipapasa yung tamang term. Talagang nagkasabay-sabay lang po, no? Nagkasabay-sabay. Opo. Pero, Doc, pagdating naman po dito, sino po yung mas at risk sa pagkakaroon ng diarrhea? Kasi may mga friends po ako, sasabihin nila, ay hindi, matibay yung tiyan ko, o kaya kahit anong kainin ko, hindi sumasakit. Meron po ba talagang gano'n na mas matibay yung tiyan nila kaysa sa ibang mga tao when it comes to these kinds of viruses? Okay, so lahat ng tao virtually talaga ay pwede magkaroon ng diarrhea. Pero tulad nga ng sinabi mo, may mga tao na medyo madaling kapitan. Sa kadalasan, it has something to do with their gut microflora, yung mga good bacteria sa tiyan. Kung masyadong konti yung good bacteria na naipon nila, o kaya recently, marami silang antibiotics na nainom, kaya namatay yung mga good bacteria, mas madali silang kapitan. Also, yung mga bata at saka mga matatanda, mga lolo-lola, at saka mga sobrang bata, medyo mas mahina kasi yung mga immune system nila kumpara sa ating lahat. Mas madali rin silang tamaan ng diarrhea at food poisoning. Lalo na yung mga bata, hindi naman nag-iingat yan mga yan. Hindi nila inaamoy yung pagkain, tapos maglalaro sila sa daan, lulusong sa baha, lalagoy sa baha. So, mas prone din sila. Pero ano naman po yung simptomas po ng pagkakaroon ng diarrhea at paano po ito makukumpara sa normal po na pagdumi ng tao? Okay, so syempre lahat naman tayo, most days of the week dumudumi, di ba? Yes. Pero kung ating dumi ay number one, tubig na, no? Nagsisimula siya malambot, tapos nagiging tubig, hindi na makontrol, ito ay maaaring senyales ng diarrhea. Pangalawa is more than 2 to 3 times nang dumudumi. Kunyari, 4, 5, or even 10 times a day, ito na ay simptomas ng diarrhea.
Ang iba pang simptomas, kasama dito yung pagsakit ng tiyan, pagsusuka, lagnat at panghihina. Pero Doc, kailan po ito nagiging delikado? Kasi 'di ba minsan pag sa bahay, ang laging yung parang remedy, ay inom ka lang ng mga anti-diarrheal na medicine, okay ka na. Pero kailan po yung sign na ay dapat pumunta na kami sa ospital? Okay, so una is, mas matagal na to ng isang araw, no? More than 24 hours na. 2 days, 3 days, 4 days ay kailangan magpakonsulta na sa doktor. Pangalawa ay kung may akibat na paglalagnat, pagsusuka, lalo na yung pagsusuka kasi kapag sumusuka ka, wala kang kayang inumin na gamot, hindi ka rin makakapag-hydrate. At pangatlo naman is panghihina. Nanghihina ka na, baka mababa ka na sa electrolytes, very dehydrated. Kapag mga ganitong sitwasyon, hospital or doktor na talaga ang punta. Kaya dapat i-take note po talaga ng ating mga kababayan yan. Kasi baka akala normal lang na pagdudumi or diarrhea, pero nasa delikado na pala sila na stage. Sa ganito pong pagkakataon naman, Doc, halimbawa malayo yung access sa ospital, ano po yung mga tamang first aid o kaya po yung mga remedy? Kasi meron din po ako naririnig, Doc, minsan na kapag nagda-diarrhea sila, parang ang ina-advise, ay huwag kang iinom ng mga anti-diarrheal kasi yung parang baka hindi ka na makadumi sa mga susunod na araw or baka hindi mo malabas yung mga bakterya na nandyan. Ano po ba talaga yung tama, Doc? So, ang pinakaunang remedy na dapat gawin ng lahat ay mag-hydrate. Uminom ng maraming tubig. Kung meron tayong Oresol, yung nabibili sa butika, no, yan yung una, no, para hindi tayo ma-dehydrate. Tapos pangalawa is kumain tayo ng mga prutas na mayaman sa electrolytes, lalo ng potassium, tulad ng saging, yan. Kaya lagi sinasabi kumain ka ng saging dahil ito ay rich in potassium, no? Pangatlo, yung mga anti-diarrheal medication natin tulad ng loperamide at racecadotril ay optional lamang, no? Kung talagang hindi talaga nawawala at nahihirapan ka makapagpakonsulta sa doktor. Pero syempre, at the end of the day, bago uminom ng kahit anong gamot, mabuting magpakonsulta muna sa doktor. Okay, wag basta-basta din po talaga iinom, no, Doc? Ano naman po yung mga dapat iwasan po ng ating mga kababayan kapag nagkakaroon sila ng diarrhea? So, una, mas mabuti siguro kung umiwas muna tayo sa mga mamantika, no? Kasi minsan lalong nagka-cramps yung tiyan, lalong lumalala yung mga simptomas. Pangalawa is, siguraduhin na nating malinis yung lahat ng kinakain natin. Ito na nga, tinamaan na nga tayo ng food poisoning kasi hindi pa malinis yung mga susunod na kakainin natin, no? At huli, syempre, mas maganda kung mas focus tayo sa mga prutas, ganyan, no? Rather than mga meat. Okay? Of course, eventually, pwede naman na tayong kumain ulit ng mga meat. Pero more of focus muna tayo sa mga pagkain mayayaman sa mga electrolytes. Doc, ito na nga, dahil nga tag-ulan nga po ngayon at uso nga po yung ganitong sakit, paano po ba maiiwasan? Ano po yung mga tips niyo po sa atin po mga kababayan para hindi po sila magkaroon ng ganitong sakit? So, una ay lutuing mabuti ang ating mga pagkain. Pangalawa, kung may tirang pagkain ay i-refrigerate, no? Of course, kung maganda maubos yung pagkain, ubusin na kagad pagka unang luto, no? Pero kung hindi kaya, i-refrigerate agad, okay? At pangatlo, yung pinakamahalaga ay bago nating kainin ang mga tirang pagkain is amuyin muna natin, tingnan natin mabuti, may amag na ba? Baka naman pala, sketchy na yung amoy niya, no? Tapos kakainin pa rin natin. Kung magdududa tayo, kung kaduda-duda, huwag panghinayangan ang pagkain. Itapon na natin, no? Huwag natin panghinayangan. Kundi, baka magkasakit pa tayo. Mas madaling magluto ulit kaysa madala pa sa ospital. Doc? Tama. Ayan. Doc, kapag po may ganitong nararamdaman or ibang concern pagdating po sa tiyan ng atin po mga kababayan, saan po ba nila kayo pwedeng puntahan at makita? So, ako po si Dr. Paolo Dimapelis. Ako ay nagpa-practice sa UST Hospital, Una Medica and Fedel Mundo Medical Center. Dito lang sa Manila and Quezon City. Of course, may Facebook page and Instagram and TikTok page din tayo. Ayun. Kaya sa mga hindi maka-access ng ospital, panoorin niyo si Doc kasi baka meron siya mga tips sa kanyang social media accounts tungkol sa iba't ibang uri ng sakit. Thank you so much po, Dr. Paolo Dimapelis. At maging mas maingat tayo ngayon mga kasangbahay para iwas sakit ngayong tag-ulan. Dahil dapat healthy tayo. Thank you. Thank you, Doc. Thank you, Doc Paolo. And good morning, Kuya. Would like to thank EO Executive Optical for the state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
Yes. O marami pa tayong pag-uusapan mamaya mga kasangbahay. Magbabalik ang Good Morning Kuya. Good morning, Kuya! At sa mga namamalengke ngayong araw, mga kasangbahay, narito ang presyo ng ilan sa mga pangunahing bilihin sa ilang mga palengke natin sa Metro Manila. Ito po ang average price base sa monitoring ng Department of Agriculture as of August 3, 2026. Ang kadiwa rice po ay nasa 20 pesos pa rin ang kada kilo. Ang imported na bigas ay nasa 47 hanggang 60 pesos per kilogram. At ang local rice ay nasa 44 hanggang 59 pesos ang kada kilo. Sa mga karne, mga kasangbahay, ang baboy, 240 hanggang 382 pesos ang kada kilo. Ang baka po, 441 hanggang 494 pesos ang kada kilo. At ang whole chicken po, 209 pesos ang kilo po niyan. Sa mga isda, ang galunggong po na local ay 247 pesos per kilogram, ang tilapia 153 pesos at ang bangus 235 pesos ang kada kilo. Sa mga gulay, ito po, ang palaya 101 pesos po ang kada kilo, ang kalabasa 66 pesos, mas mura. Sitaw po ay 111 pesos, ang talong 115 ang kada kilo. Ang kamatis po, 112 pesos ang kada kilo niyan. Ang repolyo, 71 pesos hanggang 92 pesos ang kada kilo. Ang carrots po, 107 pesos. Ang sayote, 55 pesos per kilogram. Ang bell pepper, 213 hanggang 235 pesos. Ang cauliflower, 181 pesos per kilogram. Ang lechugas naman, 164 to 185 pesos per kilo. Ang bawang, mga kasangbahay, 149 hanggang 361 pesos ang kada kilo. Ang pulang sibuyas, 88 hanggang 108 pesos po. Habang ang puting sibuyas naman, 144 hanggang 134 pesos ang kada kilo. Ang sili naman, 164 pesos. Ang luya, 177 pesos per kilogram. Ang iba pa nating commodities, ang sugar na refined, 81 pesos ang kada kilo. Ang washed sugar, 74 pesos. Ang brown sugar naman, 72 pesos ang kada kilo. Sa itlog, 6 pesos hanggang 10 pesos ang kada piraso. At ang mantika, 39 pesos hanggang 157 pesos per liter. Nakita natin, medyo mahal po mga kasangbahay talaga ang ating mga presyo ng bilihin. Maganda siguro sa panahon natin ngayon, aralin natin din yung meal planning para meal prepping para mas nakaplano yung ating mga pagkain. Maiwasan din natin yung food wastage para makatipid pa rin tayo. At ako, magpapasalamat lang po ako sa Natural One Salon for making my hair healthy and looking great. You can check them out at Natural One Salon on Facebook and other social media platforms. At yan, eto na, iba pa natin mga kasama. Good morning. Yes, good morning, Ira. At ito naman, alam nyo ba na ang aloe vera ay hindi lang basta halaman sa bahay. Kilala ito dahil sa natatangi nitong kakayahang tumulong sa pagpapaginhawa ng balat at iba pang gamit nito sa kalikasan. Panoorin natin dito sa Wonders of Creation. May isang halamang libo-libong taon nang ginagamit sa iba't ibang kultura dahil sa natatangi nitong katangian. Kaya nitong mag-imbak ng tubig sa makakapal nitong dahon, kaya nakakasurvive ito kahit sa mga tuyo at mainit na lugar. Madalas din itong makita sa mga bahay bilang pampalamuti at sa mga produktong pampangalaga sa balat at buhok. Sa kabila ng karaniwan nitong anyo, isa ito sa mga pinakakilalang halaman na may mahabang kasaysayan ng paggamit sa tradisyonal na pangangalaga sa kalusugan. Kung hula mo ay ang halamang ito ay aloe vera, tama ka. Ang aloe vera ay isang halaman na nabibilang sa Kingdom Plantae, Division Magnoliophyta, Class Liliopsida, Order Asparagales, Family Asphodelaceae, at Genus Aloe. Ang siyentipikong pangalan nito ay Aloe vera burmanfilius na tumutukoy sa pinakakilalang espesye sa loob ng genus Aloe.
Kilala ito bilang isang succulent plant dahil sa kakayahan nitong mag-imbak ng tubig sa makakapal nitong mga dahon. Kaya nakakaangkop ito sa mga tuyo at mainit na kapaligiran. Kilala ang aloe vera bilang isang nature-soothing miracle dahil sa malawak nitong pakinabang sa tao. Ang gel mula sa mga dahon nito ay karaniwang ginagamit upang mapawi ang pananakit at iritasyon dulot ng sunburn, maliliit na sugat, paso, at kagat ng insekto. Mayroon din itong moisturizing at anti-inflammatory properties na nakatutulong sa pagpapanatili ng malusog na balat at pagbabawas ng pamumula. Bukod pa rito, malimit din itong isinasama sa mga cosmetic at personal care products dahil sa kakayahan nitong mag-hydrate ng balat at makatulong sa natural na pagbabago o regeneration ng mga skin cells. Sa kapaligiran naman, nakatutulong ang aloe vera sa pagpapabuti ng mga hardin at taniman dahil mababa ang pangangailangan nito sa tubig. Kaya angkop ito sa mga lugar na madalas makaranas ng tagtuyot at nakatutulong sa pagtitipid ng likas na yaman. Ang mga natatanging benepisyo ng aloe vera ay nagmumula sa mayaman nitong composition. Humigit kumulang 99% ng gel nito ay binubuo ng tubig, habang ang natitirang bahagi ay naglalaman ng mahahalagang bioactive compounds tulad ng vitamins A, C, E at ilang B vitamins, minerals gaya ng calcium, magnesium, potassium at zinc. Gayon din ang amino acids, enzymes, polysaccharides, saponins, lignin at antioxidants. Ang mga sangkap na ito ang pinaniniwalaang nag-aambag sa soothing, moisturizing at protective properties ng aloe vera, na siyang dahilan kung bakit ito ay malawak na ginagamit sa skincare, wellness, at iba't ibang larangan ng natural na pangangalaga sa kalusugan. Ang aloe vera ay isang pambihirang halaman na nagpapakita kung paanong ang kalikasan ay nakapagbibigay ng mga likas at mahalagang solusyon para sa tao at sa kapaligiran. Sa kabila ng payak nitong anyo, taglay nito ang mga natatanging katangian na nakatutulong sa pangangalaga ng bala, sumusuporta sa iba't ibang gamit sa kalusugan, at nagbibigay halaga sa sustainable na paghahalaman dahil sa mababa nitong pangangailangan sa tubig. Ang pagsasama ng mayaman nitong bioactive compounds at ang kakayahan nitong mabuhay sa iba't ibang uri ng kapaligiran ang nagpapatunay kung bakit patuloy itong pinahahalagahan at ginagamit sa buong mundo bilang isa sa mga pinakapinakikinabangan na halaman. Sa pagmamasid sa mga katangian at pakinabang ng aloe vera, makikita na ang kalikasan ay hindi lamang binubuo ng mga halaman at nilalang, kundi ng mga bahaging may layunin at halaga. Ang bawat detalye nito, mula sa komposisyon hanggang sa mga katangiang nagbibigay ng pakinabang sa tao at sa kapaligiran. Ito ay nagpapakita ng isang pagkakalikhang ganap at maayos na tila inihanda upang maging kapaki-pakinabang sa tamang panahon at paggamit. Sa ganitong pananaw, ang aloe vera ay maaaring maging paalala na ang mga kaloob ng kalikasan ay may malalim na kahulugan at halaga. At para sa mga naniniwala, isa ito sa mga paraang nagpapahiwatig ng karunungan at kapangyarihan ng dakilang manlalalang sa pamamagitan ng kanyang Wonders of Creation. Ito na, para sa may mga utang dyan. Para po sa inyo to. Kasi marami ngayon yung mga nababaon sa utang. Tapos marami rin mga pinagtaguan na ng mga nagkautang sa kanila. Kaya ang tanong ng marami, pwede bang ipakulong ang taong may utang? Panoorin natin ang sagot at paliwanag ni Attorney Joey Domingo. Pwede bang ipakulong ang taong may utang? Magandang araw, ako po si Attorney Joey Domingo ng Huntahang Legal. Welcome sa Batas Mo, Alamin Mo.
kung saan tinatalakay natin ang mga batas at karapatan na may direktang epekto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang tanong ng bayan ay, pwede po bang ipakulong ang taong may utang? Ang akala ng marami, kung ikaw ay may utang na hindi nababayaran, ayon sa naging usapan, kulong agad ang parusa. Subalit hindi po ganon. Ito po ang sinasabi ng batas. Civil versus criminal liabilities. Hindi makukulong kung walang panloloko o walang intensyon para makapanloko o kaya manlamang sa kapwa. Nakalagay sa ating batas, no person shall be imprisoned for debt. Civil obligation means meron kang pagkakautang na kailangan mong bayaran. Pero hindi ibig sabihin nun, pagbabayaran mo na ito ng pagkakakulong. Nagiging kriminal ang pagkakautang sa anong sitwasyon? Halimbawa, estafa as general crime versus syndicated estafa. May tatlong uri tayo ng estafa. Yung sinatawag nating abuse of confidence or estafa by fraudulent means o kaya naman estafa via bouncing checks. Yung estafa via bouncing checks, pwede mo siyang kasuhan ng estafa or bouncing checks. Hindi siya mutually exclusive. Ibig sabihin nun, pwede kang magkaso sa kanya ng estafa, pwede ka rin magkaso sa kanya ng bouncing checks. Depende sa circumstances. Ano ang mga dapat gawin ng nagpapautang? Dapat meron tayong kasulatan sa side ng nagpapautang at sa side rin ng umuutang. Lagi nating sinasabi, kapag ka 500 pataas yung hinihiram na pera, dapat nakasulat. Kailangan bang notaryado? Hindi kailangan na notaryado kasi ang pagkakasunduan ng dalawang partido, effective siya or enforceable siya na tinatawag sa batas between the parties kahit na hindi ito notaryado. Exchange of messages online or written on paper, pwede rin. Pwedeng maging katibayan o maging proof yan siya ng pagkakautang. Kaya nga lang, kailangan nating sundan sa batas yung sinasabi nating rules on electronic evidence. Kailangan bang itago ang resibo? Oo, kailangan itago ang resibo dahil ang resibo ay tinatawag na documentary evidence o pwedeng gamitin natin sa hukuman kapag nagkaroon ng kaso na katibayan na tayo ay nakapagbayad na o tayo ay nakatanggap na pera na inutang natin doon sa taong pinagkautangan natin. Ano ang dapat gawin ng nangutang bukod sa dapat magbayad ng utang? Huwag magtago. Makipag-usap ng maayos. Kasi pwede naman na magkaroon kayo ng terms para sa inyong mga pagkakautang. Pwedeng mag-execute kayo ng promissory note. Dapat din pala nating tandaan na hindi po pwede na kamkamin ng isang nagpapautang ang any real property, halimbawa lupa o bahay na ginawang pang-collateral sa utang at hindi nakapagbayad yung nangungutang. Hindi po pwede na basta-basta na lang kukunin kapag hindi nakapagbayad yung nangutang. Bilang buod sa ating paksa, ito po ang mga dapat nating tandaan. Hindi lahat ng pagkakautang ay may parusang pagkakakulong. Magkaiba po ang civil at criminal liability. Kung komplikado ang sitwasyon, mas mabuting kumonsulta ng abogado upang mabigyan tayo ng tamang gabay na masolusyonan ang problema. Ngayong alam na natin ang mga kinakailangang impormasyon tungkol sa maaaring idulot ng pagkakautang na hindi nabayaran at ng solusyon para naman maayos ito ayon sa batas, naway maiwasan na natin ang ganitong uri ng problema. Kung mayroon po kayong mga tanong na may kaugnayan sa legalidad, i-comment nyo lang po at ipadala mga ito sa Huntahang Legal upang ating matalakay. At kung nais ninyong mas madagdagan pa ang inyong kaalaman sa batas, mag-subscribe lamang po sa aming YouTube channel at i-like and i-follow ang aming Facebook account. Muli, ako po si Attorney Joey Domingo. Tandaan, ang batas ay hindi dapat katakutan. Ang kaalaman sa mga ito ay karapatan at proteksyon nating mga mamamayan. Maraming salamat, Attorney Joey Domingo. At ngayon naman, maki-update ulit tayo ng weather natin kay Ray Pelayo. Tata Ray, good morning. Yes, good morning Celine. Sa ating mga kasambahay, sa ngayon umiirot pa rin yung ating bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility at kaninang alas 3 ng hapon ito inamataan ng pag-asa yan sa milayong 140 km sa silangan o east-southeastern ng portion ng kasiguran sa Aurora. At ngayon, taglay ito lakas ng hangin na 55 km per hour at pagbugso na aabot sa 70 km per hour. Mapapansin natin halos hindi siya gumagalaw
Pero sa mga susunod na araw, tatahakin to direksyon papunta sa may northeastern portion ng karagatan sa may silangan ng Pilipinas. Signal number 1 po, nakataas ngayon dyan sa may eastern portion ng Cagayan, Isabela, Quirino, eastern at southern portion ng Aurora, eastern portion ng Kalinga, yung eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, at northern portion ng Aurora, yung Pulillo Island sa Quezon, at northern portion ng Camarines Norte. Sa mga lugar po na makakaranas po ng mga pag-ulan at pagbugso ng hangin. Samantala, yung mga temperatures naman po natin sa iba't ibang lugar sa ating bansa, sa Luzon, ay makakaranas po tayo dahil makulimlim po ang ating panahon, ay makakaranas po tayo ng mababang temperatura dahil po doon sa tinatawag natin na epekto nito pong bagyo na si Bagyong Luis sa ating pong local name. At pakita po natin yung Luzon area, makakaranas po ngayon ng makulimlim na panahon, yung malaking bahagi po ng ating bansa. Yan. At dahil po dyan, meron po tayong temperature, maximum, maabot po tayo hanggang 31 degrees Celsius sa iba't ibang lugar sa bansa. Medyo mababa pa rin po siyempre ang temperature sa Baguio na aabot po na hanggang as low as 17 degrees Celsius. Sa Visayas po ay makulimlim ang panahon dyan po sa may Western Visayas dahil sa epekto po ng habagat. Pero makakaranas pa rin po na hanggang 32 degrees Celsius na temperatura ang Tacloban at ang Metro Cebu. Sa Mindanao ay makakaranas din po ng makulimlim na panahon sa Zamboanga Peninsula. Pero yung ilang lugar dyan po sa may Mindanao, particular sa Cagayan de Oro City, aabot po sa 32 degrees Celsius ang temperatura. Ang araw po ay sumikat kanina pong 5:09 a.m. at ito po ilulubog mamaya pong 7:02 p.m. Yan ang latest sa ating panahon. Umulan man po umaraw, huwag natin kalilimutan pasalamatan ang Diyos na lumalang. Back to studio. Maraming salamat, Ray Pelayo, live mula sa ating UNTV Weather Center. Yun no, at bago tayo mag-commercial, thank you muna sa Beauty Works Plus, Aesthetics and Beyond and kay Miss Glenda Vasquez. Magbabalik po ang Good Morning Kuya, kaya wag po kayong aalis mga kasangbahay.